Kung nangyari hong tension sa pagkikita ho ni Attorney Harry Roque at ito hong si Senator Amy Marcos doon po sa The Hague. Alam naman po natin, napaka-vocal ito hong si Attorney Roque Pumacabida laban ho dito kay Senator Amy Marcos, ano? Kasi ayaw talaga niya kay Amy Marcos kasi ang tingin sa kanya ni Roque, parang parang traitor, hindi mapagkatiwalaan, alam po niya na sa tingin po niya ito po ay parang spiya ng pangulo, ng administrasyon sa kampo ho ni Vice President Sara Duterte, Kaya yun, wala talaga siyang amor doon ho kay Senator Amy Marcos, mga kabida, Wala ho siyang tiwala po doon. Kaya nga simula nung nanalo po ito bilang senador, nanalo yung kanyang kapatid bilang presidente po ng Pilipinas, Parang doon na po, nagbago yung kanyang pananaw, mga kabida. Kasi parang tingin po niya wala yung pwede gawin ho ng Marcos administration, Kumbaga walang future ang Pilipinas, Tapos, lalong nanggagaliiti sa galit ito kung si Attorney Roque Pumacabida noong nakita po niya, at nalaman po niya na tuluyan na pong sumama sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ito kung si Amy Marcos. Ngunit, nagbago lang po ito nung nagkausap po sila, dyan po sa The Hague, Netherlands. Kaya nga, nung nakita po sila, parang nagkaroon po ng tension Kasi baka po magkaroon po ng sumbatan, mga kabida. Alright? Ito, pakinggan muna natin, Ito kung pag-uusap ng dalawa at idinitalye po ni Attorney Roque yung kanila pong pagkikita po makabida at pag-uusap ni Senator Amy Marcos. Narito po. Courtesy lang po natin ito ho sa ang bagong balita mga kabida. Alright? Narito po si Attorney Harry Roque. Akin ni Amy Marcos ay bakit magalit na galit sa akin si Harry Roque at si Maharlika. Miski kaharap niya ako, she was addressing me in the third person. Sabi ko hindi naman galit. Kaya lang, talagang alam mo naman, kasi meron kaming GC. May group chat kami na kasama si VP at ako talaga yung kahuli-hulihang nagsabi na let's give Amy Marcos a chance. Kasi may punto na nagsalita si Amy Marcos, ito yung matapos magbitiw bilang DepEd Secretary si VP Sara na magsasalita na raw si Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid. At ang inaasahan namin doon sa GC na yan, sasabihin niya yung katotohanan tungkol sa pagiging bangag ng kanyang kapatid. At nagkaroon nga ng mga balita na una, gagawin niya interview sa Channel 7, sino ba yun? Yung Morales na newscaster, tapos na-postpone daw, tapos nag-iba ng channel, pero hindi nangyari. So, yung matapos talaga magbitiw si VP Sara as DepEd Secretary, ang inaasahan namin doon sa GC na yon, magsasalita siya tungkol doon sa tunay na pag-iisip ng kanyang kapatid. Pero hindi nangyari yun. At hindi na namin nangyari. Hindi na namin alam kung ano nangyari dahil una, napopostpone lang, sabi tempo lang hanggang hindi na nangyari. Ang unang niyang pagsasalita ay ito ng advertisement para sa eleksyon na ang tunay na nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi Marcos kundi ang Araneta at ang Romualdez. Sa amin naman, sino may kasalanan yun? Ang hinalalang taong bayan ay Marcos. Kung pinapabayaan niya magpatakbo ng bayan ay Araneta at saka ang Romualdez, sino may kasalanan? Diba? Ang pula ay pupunta pa rin kay Junior dahil siya ang presidente at bakit niya hinahayaan yung mga walang mandato para mamuno? The buck stops with him. Pero siyempre, tense. Maski nung unang pagkikita namin na hindi pa kasama si Maharlika doon sa lunch, pero ako naman po, diretso naman ako magsalita. Sabi ko nga sa kanya, ako yung pinakahuli na bumitiw sa suporta sa iyo sa ating GC, hanggang tuluyan nga nagbutuhan at tanggalin na si Amy Marcos doon sa GC na yon. Pero ako, to the very end, I was trying to give her the benefit of the doubt. At sabi ko sa kanya, talaga namang ako, nawalan na rin talaga ng pag-asa sa kanya dahil nakita ko siya doon sa Alyansa Grand Rally sa Lawag na pilit pa niya kinaladkad si Junior para itaas ang kanyang mga kamay. Ang explanation naman niya, kasi that's local politics, sa Ilocos yun. So kinakailangan kong gawin yun para sa mga Ilocano, kailangan kong gawin yun dahil ang anak ko ay governor ng Ilocos Norte. Pero siyempre, ang katotohanan niyan, talagang nung nagsimula ang kampanya, nagdesisyon na ang Amy Marcos, nasasama talaga siya sa administrasyon. At nagbago lang ang isipan niya matapos makidnap si Tatay Digong. Unang-una dahil siguro talagang iniisip niya na mali yung prosesong nangyari, yung pangingidnap, o di naman kaya bilang isang politiko, nabasa niya yung pulso ng bayan na nagalit ang taong bayan dahil sa ginawan administrasyon na pagkidnap at kumampi na siya sa oposisyon. So, whatever the reason is, ang katotohanan niyan, nung ako'y nag-give up sa kanya,
nung panahon ng simula ng eleksyon, matapos yung proclamation rally ng alyansa, ay talagang sumapi na siya sa alyansa. Kaya lang, nangyari nga yung nangyari nung March 12 at either nakita niya bilang nabasa niya ng tama ang sentimiento ng taong bayan, na ayaw ng taong bayan nangyari, or talaga namang na-offend siya nung sa nangyari kay Tatay Digong. Whatever the reason is, doon siya nagbago. At maraming nag-iisip nga na baka too late the hero na yan. Pero kung hindi talaga siya inendurso ni VP Sara, sa tingin ko hindi na siya makakapasok. So talagang she owes Inday Sara big time. Dahil alam natin na endurso ni VP Sara ang siyang dahilan kung bakit marami pa ring DDS, gaya ko, na nagbigay tiwala kay VP Sara, na maski hindi naniniwala kay Amy Marcos, ay susunod kay VP Sara. No? So sa tingin ko naman, tatanaw na utang na loob naman itong si Amy Marcos kay VP Sara. Ayun po, yung akala po na baka magsumbatan, magsabunutan, tuluyan na pong nagkaayos itong dalawa, mga kabida, no? Siguro naintindihan po ni Attorney Harry Roque, no? Yung side po, ano, ni Senator Amy Marcos, kasi hindi talaga madali, ano? Madakin nyo, mga kabida, parang ano ito nagkaroon po ng dilema po itong si Senator Amy. Madakin nga, kaibigan, ang isa kapatid, ano? Maraming nagsasabi na blood is thicker than water. Ang pipiliin po ng senadora, ito ang kanyang kapatid, ano? Kasi kapatid bunsong kapatid pa po, ano? Mga kabida. Tapos itong si Sara Duterte, although magkaibigan po itong dalawa, matalik na magkaibigan, pero iba kasi yung kapatid, kadugo mo yun Pero at the end of the day, ang pinili po ni Senator Amy Marcos, ito kung kanyang kaibigan. Although, hindi naman po personally inayawan po itong si PBBM, yung kanyang kapatid. Siguro difference na po sila doon po sa prinsipyo, at panindigan po, mga kabida. Okay? Kasi ang kapatid-kapatid pa rin yan, kahit paano, Okay? Masasandalan pa rin yan at the end of the day, Pero pag-uusapan po, mga kabida, ito kong prinsipyo, ibang usapan po yun. Okay? Pwede hong magbago ang isang tao po doon, mga kabida. Ang pinag-usapan po natin dito, yung katayuan po ng gobyerno. Okay? Katayuan po ng kapakanan po ng mga Pilipino, mga kabida. Which is, ang tingin po ni Senator Amy Marcos, parang malabo Wala na po sa direksyon ito kong Marcos administration. Administrasyon po ng kanyang kapatid, Kaya kumontra po siya dito, mga kabida, lalong-lalo na po, yung mga issues po na, kumbaga, involve yung administrasyon, Like for example, ito kong issue po ng 2025 national budget. Isa po sa mga vocal, mga kabida, ito kong si Senator Amy Marcos, Okay? Issue po ng corruption, alright? Ito hong issue po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Wala hong ibang senador na nakita ko po na very vocal. Ito lang po talagang si Senator Amy Marcos, mga kabida. Katunayan nga, nagkaroon po ng investigasyon yung kanyang committee, Yung Committee on Foreign Relations. At maganda pong resulta po doon sa kanyang investigasyon kasi marami hong na-discover na mga bagay, mga kabida, na mga hindi ho kaya-aya po, Like